Ito kay Mangga Aimee Marcos. Ano bang reaksyon natin dyan? Bakit may ganyan? Ano po kahulugan yan? Positive po para sa atin yan, no? Ano't ano man, matuloy man ang endorsement o hindi, tingin ko po, positive po yan para po sa atin. Kung bakit po yan po pag-uusapan natin. Pag-uusapan din natin, ito po, umaangal po si Kiko Pangilinan na mayroon daw pong sistematiko, mayroong mga naninira sa kanya, no? Talagang ito raw po ay hindi organic na paninira. Talagang pinagkakaisahan siya, pinagpaplanuhan para siya ay mawala sa landasin ng mga kung sino man nagplano. Tindi mo, Kiko. At yan po ay dahilan po, dahilan po yan sa ano na nga yung dahilan yan? Yung pong pagkain niya sa takip ng kaldero. Nagpaliwanag. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin to si Kiko. Umaangal po si Kiko Pangilinan na mayroon daw pong talagang plano, no? Ito po ay hindi raw po organic yung paninira sa kanya. Ito daw ay pinagpaplanuhan. Ang paninira daw sa kanya ay talagang may mga trolls. Ito lang masabi ko sa iyo, Kiko, utot mo. Ikaw magplaplanuhan. Kain-kain ka sa takip ng kaldero, yo. Pero pakinggan po natin yung sinasabi niya. Sabi po ni Kiko kasi, siya po ay Kapampangan, no? Kung binabatikos daw siya na talaga raw pong yun ang pagkain nila. Yun daw pong gatas. Sabi na sa inyo, gatas yun. Yung gatas po na wala naman pong problema sa gatas eh. Doon daw siya lumaki kasi Kapampangan siya. Kumakain. Ngayon yung sa kaldero, bakit daw sa kaldero? Kasi nga matatapon yung gatas. Okay ka na, Kiko? Wala naninira sa'yo. Alam mo, gusto nyo magmukhang tanga, di ba? Gumagamit kayo ng mga paraan para magmukha kayong tanga. Pareho kayo ni Leni Robredo eh. Sinasadya nyo naman yan. Di ba? Bakit sa takip ng kaldero? Kilala ko yung tao na yun. Yun yung luto ng luto. Di ba? Boss kung sino man boss. Hindi ko alam kung bakit lahat ng politiko ay pumapasok doon. No? Kumakain doon sa tao na yun. Siguro feeling nyo, sikat na sikat yung pag kumain kayo doon, mananalo na kayo. Wala po ko against doon. Kaya lang, napaka-obvious naman na yan po ay ginamit mo yung lintik na takip ng kaldero na yan para kapag-usapan. Diba? Kasi kung ayaw mong pag-usapan, bakit mo binidyo yung sarili mo na kumakain sa takip ng kaldero? Ngayon, nung pinag-uusapan ka na, sasabihin mo, naninira. Wala kaming pakialam sa... Hindi ka mananalo. Lalo ka na ngayong hindi mananalo dahil sa ginawa mo na umangal ka. Biruin mo, sinong kumain sa takip ng kaldero? Kami ba? Ginawa mo yan precisely para pag-usapan. Nung pinag-usapan, umangal ka. Angalero ka pala eh. Imagine niyo po, marami na pong angalero ngayon. Marami na pong iyakin ngayon sa present. Congressman, marami. Dadagdagan niyo po ba ng senador na iyakin? Talaga naman kumain ka sa takip ng kaldero eh. Ngayon, pinapaliwanag mo sa amin ganito, di ba? Kami kasi sa mga Kapampangan, ganyan talaga kami kumain. Imposible. Lumaki daw siya. Ilan ba takip ng kaldero nyo? Yung ba talaga kainan nyo, takip ng kaldero? Kalokohan yung mga pinagsabi mo. Wala kaming problema sa gatas. Hindi po katakataka yung gatas. Ang pinagtatakhan sa'yo, bakit ka kumain sa takip ng kaldero?
Tapos kakatwiran, Kapampangan kasi kami. Yung Kapampangan, kumakain sa takip ng kaldero. Masyado kayong maepal. Nung kayo pinapansin sa kaipalan nyo, aangal kayo, bakit kayo pinansin? Last na to. Last na napagpansin namin kasi hindi ka dapat iboto ng mga tao, mga kapatid, kahit kayo, mga kay Marcos, huwag nyo iboto yan. Ang dami na nga iyakin eh. Yan pa, ay bakit nyo ako pinupuna eh, talaga naman ganito kami kumain sa Pampanga. Puta yan. Ano palagay mo sa amin, di pa nakarating sa Pampanga? Wala po akong nakita na sa takip ng kaldero kumakain sa buong Pampanga. Pinagbubulan mo ka, effect nyo lang yan. Ito na tayo. Kakain na tayo mga anak. Ilabas mo na ang mga takip ng kaldero at pakakainin na natin to si Kiko. Yung pinagbubulan nyo, yan yung nakakabwisit, yung mga iyakin. Lalo nang dapat hindi iboto yan dahil iyakin. Kayo yun eh, ikaw yung kumain sa kaldero eh. Di naman kami. Iyakin ka. Utang. Huwag nyo na iboto yung mga tukmol na ganyan. Pag lumusot pa yan, iyak-iyak. Okay. Punta na po tayo rito. Apparently. Spell apparently. Nakinikinit ako na. Dadagdagan nyo pa ba iyakin? Ang dami na pong iyakin. Pag dinagdag nyo pa yan, oy, napuna ako. Napatingin. Naku, napuna ako. Nagsalita ako sa mic. Naku, napuna ako. Naglakad ako. Napuna. May naninira sa akin kasi nakita akong umupo. Ikaw naman talaga ang kumain. Ayaw mong sabi, kumain ka sa kaldero. Napansin ka na, Kiko, ha? Tama na yan. Huwag nyo na iboto yan. Mapa-Marcos kayo, tanga na lang boboto dyan. Ano yan, kada hearing angal siya. May tumingin po sa akin na 3. Kumain po ako ng McDonald's, may pumuna sa akin. Puta. Walang katuturan. Okay, punta na po tayo sa tunay na balita. Ito po, hindi na siguro, kahit wala pa po tayo napapanood na video o pahayag mula kay BP Sara, kitang-kita na po natin, no, na nariyan na po yung mga pa-picture, nilalabas na po ng, malamang, naglalabas niyan yung kampo ni Aimee tsaka ng kampo ni Villar, no? Endorso man sila o hindi. Ako po, eto tatapatin ko na kayo. Endorso man, yan si Mangga Aimee, hindi ko iboboto yan. Categorically. Endorso man yan ni BP Sara, hindi ko yan iboboto. Yan po. Ayo, bahala kayo. Pero si Camille Villar, ito po yung gusto natin, no? Una, yan po, tingin ko riyan, ano yan eh, out of utang na loob, di ba? Kung titignan naman natin, talaga namang, kung i-endorse niya man po si Camille Villar, kasi, yung mga values po na binibintang natin kay Marcos, 'di ba? Gusto natin yung walang utang na loob. Gusto natin na makita naman natin yung leader natin na may utang na loob. Sa totoo lang po, malaki po yung naitulong nila, 'di ba? Kasi wala namang perang gagastusin sila sa ano eh. Hindi naman po lihim na tinulungan talaga si BP Sara ng mga Villar. Okay. Out of utang na loob, pwede po nating endorso yan. Yan lang po si Camille Villar, tsaka yung 10. Kung maganda po yung paliwanag. Ako po, kung may kondisyon po di ba? Kung tatalikuran niya, sasabihin niya na ayoko na sa alyansa dahil, di ba? Kung ano man yung katwiran niya. Hindi po pwede na alyansa pa rin ako, pero ako ay sinusuporta ni BP Sara. Hindi po pwede yun.
kinakailangan, kinakailangan itakwil niya yung alyansa. Di ba? Kinakailangan itakwil niya yung alyansa. Bakit? Bakit ka namin iboboto na alyansa ka pa rin tapos kahit endorse ka pa ni BP? Nililinaw ko lang po. Pero bakit po positive sa atin yan? Una, nagsimula po tong basta yun lang po yung kondisyon ko kay Camille Villar. Kasi, di ba, binabanata natin si BBM, wala kang utang na loob, hindi mo nakita yung tulong sa'yo ng ng mga Duterte, tapos ikaw pa yung dahilan. Pag ginagawa yan ni BP Sara out of utang na loob, wala akong problema ron, di ba? Yun nga ang ayaw natin kay Marcos Yun nga yung ayaw natin kay... Hindi nga po, hindi ko po sinabi. Eto real talk po tayo Hindi ko po sinabi na eto na yun. No? Hindi ko po sinabi na inendorso na. Wala po akong sinasabi. Ang sinasabi ko po kumakalat. Hindi naman po, anong ibig nyo sabihin na luma na yan? Hindi po luma yan. Yung kay Camille Villar, imposible naman luma. Bakit daw magpapapicture si Camille Villar tsaka si BP Sara? Halimbawa lang po na inendorso talaga. Halimbawa lang po na inendorso talaga. Yun lang po yung kondisyon. Si Amy po, endorso man o hindi, wala akong pakialam. No, never again sa mga Marcos. No? Kahit na ano pang katwiran, bakit dapat iboto si Amy Marcos? Hindi ko po iboboto yan. Kasi, hindi, malaki po yung papel niya kaya si BP Sara ay kumampi kay kaya po kumampi kay BBM, di ba? Malaki po yung papel ni Amy Marcos. At nagkaleche-leche po ang buhay ng mga Duterte. Yung mga panggigipit po sa mga Duterte. Instead, di ba? Instead po na tumanaw ng utang na loob dahil nanalo si BBM dahil kay BP Sara, kahit hindi nyo natanggapin, wala na kaming pakailam. Kahit sabihin nyo na pa na pinaka-popular si BBM, okay na yan. Hindi na namin problema yan kung mabuhay pa kayo sa mga sinasabi ni Gadon. Kahit sabihin nyo pa na si BBM pa nagpanalo kay BP Sara, isa lang ang hindi nyo kayang sagutin Kung ang nagdala pala si BBM, bakit mas mataas yung boto ni BP Sara? Logic lang yan. Kung ang nagdala ng tandem nila si BBM, bakit mas malaki boto ni BP Sara? Pero wala na tayo riyan Di ba? Nabudol na nga Pero yung ngayon, papabudol tayo kay Amy, di na Kay Camille Villar, hindi ko rin i-endorso yan, hindi ko rin iboboto yan pag hindi niya naman tinakwil yung alyansa. Pero, eto po. Okay, eto po ang sa akin. Sa tingin ko po, very positive po yan, no? Kung totoo po yan, mukhang pinagdudahan nyo, kung totoo po yung mga picture na yan at kung totoo na i-endorse sila ni BP Sara, isa lang po ibig sabihin yan. Talagang pabagsak na po yung popularidad ni BBM. Una, pabagsak yung popularidad ni BBM. Ikalawa, hindi niya kayang magpanalo ng kandidato. Kasi si Villar at saka si Amy Marcos, top 12 pa yan dati sa mga pasarvey. Alatang-alata talaga Yung survey nila, hindi po totoo. Bakit? Bilyonaryo itong mga Villar Pinakamayamang Pilipino, si Manny Villar. Sa tingin nyo, hindi siya nagko-conduct ng sarili niyang tunay na survey? Kung ang tingin ni Villar, kung ang, alam mo nyo po, ganyan po yung mga pasarvey. Ikaw, tao ka, gusto mong malaman yung sitwasyon mo, no? Bakit po babaliktad si Camille Villar?
kung totoo yung mga pasarbe niya na malakas talaga si Marcos, na kaya-kaya niya magpanalo, bakit babaliktad si Camille Villar pa sa pamahalaan? Nakita kasi nila. Yan po, kaya nilang magbayad. Kaya magbayad niya ni Manny Villar kahit ilang survey. Marami pong politiko na nagbabayad na lihim lang. Yung totoong pasarvey, hindi yung survey na ilalabas para mind conditioning. Yung totoong pasarvey niyan, kung talagang hindi malakas yung mga Duterte at kung talagang ang mga Marcos ang malakas, bakit si Villar ay babaliktad? O, di ba? Pagpapakita po yan na yung mga surveying pinalalabas nila, gustong-gusto nila na ikondisyon yung tao na malakas pa rin ang mga Marcos. Malakas pala yung mga Marcos eh. Bakit alam niyo po, pinakamababa po yun. Pinakamababa na po na rating ng isang sitting president ang nakakamit ni BBM ngayon. Napaka-contrast, di ba? Paano mangyayari na yung endorser, pinakamababa ang trust at approval rating, pero yung mga ini-endorse niya, putyang mananalo? Hindi ba kayo nagtataka? Yung nag-e-endorse, si BBM, negative na po. Ang pinakamababa po negative mga approval rating, si Gloria Macapagal-Arroyo. Mas mababa na siya ngayon lahat. Negative po si Bongbong Marcos na. Ngayon. Tapos yung ini-endorso niya, mananalo pa rin halos lahat. Di ba? Ang laking kalokohan nun. Tapos si BP Sara, na iniiwan na sila sa presidential survey. Pagdating sa survey, eto po kaya hindi kayo dapat maniwala sa pasarvey nila. Yun po yung una. Bagsak yung main endorser, pero namamayagpag yung mga ini-endorso. Ikalawa, si BP Sara, iniiwan na yung mga kalaban sa presidential survey. Pero wala naglalabas, di ba? Wala naglalabas. Kasi, siyempre, ayaw nila ipakitan. Kasi sila na nga nagpa-survey. Ilalabas pa nila. Iniiwan yan. Iniiwan ni BP Sara sa approval at trust rating. Lahat sila, kasama na si Kiss. Damay na si Kiss. Dati pinakamataas si Kiss eh. Bakit? Kasi wala tayong alam kay Kiss. Ngayong natuklasan na ng mga Duterte supporters na si Kiss Escudero ay talagang pinangatawanan yung pagiging waiter. Talagang pati si Kiss Escudero, bagsak, lagapak na rin ang trust and approval rating. Iniiwan na sila ni BP Sara. Tapos yung ini-endorse ni BP Sara, hindi pumapasok. Yung ini-endorse ng mga bagsak. Bagsak ang popularidad, bagsak ang trust at approval rating, yun ang pumapasok. Diba? Ikalawang kalokohan yan. Ikatlong kalokohan. Number 1 si Bongo sa lahat ng survey. As in lahat Number 1 si Bongo sa lahat ng survey. Wala siyang natangay. Samantalang lahat ng Duterte supporter ay ang iboboto buhat. Buhat lahat. Mga kakampi ni Bongo ang iboboto. Number 1 si Bongo. Dapat majority man lang. Di ba? Majority man lang ng mga PDP laban ang pasok sa 12. Paano mangyayari na? Yun. Ikatlo yun. At eto po, bakit babaliktad si Villar at saka si Amy Marcos? Bakit nila pinopromote na sila ay babaliktad? Bakit sila nanliligaw ng Duterte votes kung wala talagang Duterte votes? Yan po ang malaking kalokohan sa lahat. Kung talaga namamayagpag yan sila Tito Soto, yan sila mga magkapatid na tulpo, bakit hindi mag-stick sila Villar at saka si Amy Marcos? Bakit, kung hindi man totoo yung endorsement, bakit nila pinopromote na sila ay ni-endorse ni BP Sara? Dahil nagko-conduct po yan ng mga personal na survey.
Hindi po ako naniniwala na bilyonaryo si Manny Villar hahayaan niya lang po sa faith. Hindi niya po hahayaan yan sa kapalaran. Gagawa at gagawa na hakbang yan. Kung babaliktad yan, sinking ship na talaga si BBM. Yung sinking ship, yung mga kasama sa sinking ship, sila yung lumalabas. Kalokohan po yan. Kaya tayo, tuloy lang po tayo. Endorse ni BP Sara, si Camille Villar, depende. Pag binanatan ni Camille Villar yung yung alyansa. Pero kung hindi niya babanatan si BBM, bakit namin kayo iboboto? Ano yan? Alyansa ka pa rin, tapos inendorso ka lang, nagdagdag ka lang na mag-endorse sa'yo. Sa mga kalye survey, Team Duterte, tambak ang Team BBM. O yan. Thank you very much sa kay Karen King. DDS2 2024. Kaya po, eto po, sinking ship na to. Marirealize po natin na papalubog na po tong barko ni Marcos. Kaya sila nagtatalunan na. Eto lang po yung tanging administration na matatalo sa midterm election. Siya lang po yan. Siya lang yung may pinakamababang rating. Siya lang yung may pinakamalaking utang. Yung pong nagsasabi hanggang ngayon, na yung utang ng Pilipinas kay Duterte pa rin, hindi na po. No? Mas malaki po ang rate ng utang ni BBM kaysa kay Duterte. Pre-pandemic. 2019, wala pa pong pandemic. Eto para magka-idea lang kayo 4 na trilyon na po mahigit ang naidagdag ni Marcos sa unang 3 taon. Si Duterte po, unang 3 taon niya, 800 billion lang. Wala pa pong 1 trilyon. Imagine niyo po, napakalaki po ng diferensya. Kaya po lumubo yung utang natin dahil sa pandemya. Sabihin nyo, konti lang naman ginamit sa pandemya. Utot nyo. Konti lang ginamit sa pandemya. Dinagdagan ng mga budget dahil kasi eto, balitang-balita na talaga, Sara Lanza Haymaker. Just when people were starting to ask what's going to happen next, Vice President Inday Sara lands a powerful haymaker to the administration of President Ferdinand Marcos Jr. By now, photos of daughter of former President Rodrigo Duterte with Senator Amy Marcos and Representative Camille Villar have gone viral on social media to partly answer the question. So, ngayon daw pong araw lalabas yan. Kanina pa nga ako nag-aabang kung ilalabas na yung endorsement Okay, ano po masasabi dyan ng mga BBM supporters? Hindi nyo po pwedeng sabihin na panalo po kayo dyan. Kayo lang po, talo po kayo. Talo po kayo dahil iniwan po kayo, administration, bakit po kayo iiwan ng inyong mga kandidato? Bibihira po yan. Never po. Yan na naman. Naglabas na naman ng mga fake news tong ito po. Ay, August pa pala yan. Wag na natin. Tinitignan ko rin yung mga tinitignan ko rin yung mga peche. Delikado tayo sa mga peche. Kompleto daw yung lineup ng alyansa. Sabi ni Marcos, kompleto pa rin. Tignan lang po natin itong mga naiwan natin na topic. Saglit lang Eto nga, hindi na nila nasasagot to Pinakamarami pong gutom ngayon. Patong-patong na po. Gutom po ang mga Pilipino ngayon. Ang taas po, 35.6. 1/3 po ng Pilipino nagugutom sa panahon po ni BBM.
O ano po ibig sabihin yan? Yung pamimigay ninyo na, ayun nga eh. Alam niyo po ba yung ayuda? Para saan po yung ayuda? Para po maibsan yung gutom. Pero bakit hindi po na iibsan yung gutom? Ang laki-laki po. Ang laki-laki ng budget natin para sa ayuda. Ang ayuda po para hindi po magutom ang mga Pilipino. Ganyan po yung ayuda ni Duterte. Nakakulong tayo. Ibig sabihin, hindi kulong ang tawag doon eh. Nasa, ano na nga yun, bawal tayong lumabas. Sabi nga ni, ni Kim Chiu, bawal lumabas. Kaya hindi tayo naghahanap buhay, kaya tayo binigyan, quarantine. Yun. Naka-quarantine tayo, wala pong naghahanap buhay, kaya po tayo binigyan ng ayuda para hindi magutom. Ngayon, wala pong pandemya, namimigay tayo ng ayuda, pero ang taas po ng kaso ng kagutuman. Ayan, no? Hunger soar, 35.6% in March 2025. Yari kayo dyan. Pero ano po ang solusyon ng ating gobyerno? Ilalabas na raw yung warrant of arrest ni Bato. May kinasuhan na raw. Eto po. Yan po ang mga pagtugon nila eh. Ano po ang pagtugon nila sa problema ng kidnapping? Tumataas po ang kidnapping. May kinasuhan na raw ang NBI. Kita nyo. Yun naman pala ba dong, may kinasuhan na yung NBI. Talagang seryoso naman pala sila sa kidnapping, may kinasuhan ng NBI. Opo, may kinasuhan po yung NBI. Yung nagpapakalat ng mga pulburon. Naghahanda na po yung mga PNP. Yan, in fairness. Dahil may kidnapping, naghahanda na po. Naghahanda na silang tugisin yung mga kidnapper, yung mga sindikato nangingidnap. Hindi. Naghahanda na sila. Pag bumaba yung ICC warrant of arrest, naghahanda na silang hulihin si Bato. Ang galing nyo talaga. Anong tugon sa kagutuman? Mag-iimbestiga na. Very good. Mag-iimbestiga sa mga Duterte vloggers. Ang layo po di ba? Tapos pag tinanong mo, may nagugutom daw po, malaking bilang na nagugutom. Ano yung sasagot ni Auntie Claire? May programa na tayo sa Pasay meron ng programa anti-gutom sa Pasay nagluluto ng pagpag dun. Sa Pasay. Paano po yan, Auntie Claire? Karamihan na nagugutom ay sa Visayas at Mindanao. Wala tayong magagawa dyan. Kinakailangan nila mamasahe sa Pasay. Mamamasahe na lang sa mga Pasay. Meron tayong naiwan na ayan. Ito po ang sinasabi ni Chess Escudero. Mag-ano na lang po tayo Sabi po ni Chis Escudero, grabe, no? I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal politics and to instead use her name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge for division. Pucha, alam niyo po, hindi kayo nakinig sa Iglesia ni Cristo No? Kayo, kasama ka na dyan, Chis. Ikaw lang ang tanging Senate President na gusto mo, pinagsisinungalingan na kayo, nagsisinungaling na yung mga testigo o yung mga inimbitan yung resource person, lalo na sila Kanilaw, nagsisinungaling na, harap-harapan, tinanong siya, sino nag-appoint sa'yo na representative ka ng Interpol? Yung isa, Alcantara. Sabi ni Alcantara, hindi ko in-appoint yan.
Ano pa bang kinakailangan mo? Ha? Ano pa ba kinakailangan mo, Cheese? O, nagsisinungaling, tinanong. Si Alcantara. Ikaw ba, hindi mo ba nakita na dinala sa korte? Hindi ko po alam kung dinala sa korte o hindi. Magkasama kayo ni Duterte. Buhat ng pagdating ni Duterte, kasama ka na, hindi mo alam kung dinala sa korte. Hindi ko po alam kung dinala sa korte. Di ba? Harap-harapang pagsisinungaling. Tapos okay lang sa yun. Kaya ang mensahe ni Chis Escudero, okay lang magsinungaling sa Senado basta ikaw ay kakampi ng administrasyon. Yun po yung pinahiwatig mo eh. Tapos ngayon sisitahin mo na ang dahilan ng pagkakawatak-watak, yung nag-iimbestiga. Bakit mo sasabihin na yung nag-iimbestiga ang dahilan ng pagkakawatak-watak? Yung isa naman, si Anticler naman, ang dahilan ng kaguluhan si Abansenya. Si Hanilit ng dahilan ng kaguluhan dahil sinabi niya raw na congratulations. Bawal pala kayong i-congratulate sa kapalpakan nyo. Congratulations, marami ng kidnapping, sabi ni Abansenya. Aba, iwasan po natin ang pagsasabi ng ganyang mga salita dahil kayo po ay nagdudulot ng kaguluhan. Di ba nagdulot ng kaguluhan yung pagpapakulong ninyo? Pagpapakidnap ninyo kay Tatay Digong, hindi matanggap. Hindi matanggap ng mga Pilipino sa buong mundo. Hindi ba yun yung dahilan ng kaguluhan? Matitigas ang ulo nyo, 2 milyon lumabas na Iglesia ni Cristo. Ano sabi ng Iglesia ni Cristo? 2 milyon. Huwag nyong ituloy. Against kami sa impeachment. Tinuloy pa rin ninyo. Samantalang sabi ng Iglesia ni Cristo, sinusuportahan namin si BBM, yung Pangulo. Kaya kami magrarally dahil gusto namin ng kapayapaan. Yung pala, salita lang ng Pangulo. Pinasalamatan ba kayo ng Pangulo? Eto po, meron lang pong ano rito. Tignan nyo po kung paano po mag-isip yung mga pro-BBM. May papakita po akong picture. Eto po, picture po to ng mga Duterte girls. Yung kausap po nila si Pangulong Duterte. Si Cresset, si Attorney Trixie, si MJ, tsaka si Dr. Badoy. So sabi po na ito, mga mukha ng talunan at maaaring magkakaso. Buah! Tuwan-tuwa eh. Tuwan-tuwa yung mga pro Marcos pag baka kasuhan yung mga vlogger. Natutuwa po kayo na makasuhan yung mga vlogger. Dapat ang kinakasuhan nyo yung mga kidnapper, yung mga nagdudulot ng kagutuman, no? Yung mga price manipulator. Ano yung sinasabi ni BBM? Yung mga smuggler, yung mga rice hoarder, at saka price manipulator. Mga kidnapper, mga drug lords. Yan ang dapat pinapakulong, di ba? Pero tuwan-tuwa sila pag mga vloggers, ayan, maaring magkakaso. Buhahaha. Ayan, natutuwa po sila pag yung mga vloggers nagkakakaso eh. At panghuli po natin, paalala